araw, tumawag sa kanya, siya ay minura. Anak, minumura ang nanay. Hindi ko masyadong malaman ang pulot dulo kung bakit nagmura ang kanyang anak. Kung ikaw ang nanay, sa halip na batiin kang Happy Mother's Day, minura ka ng anak mo, ano ang gagawin mo? Siyempre umiyak siya. Umiyak siya. Hindi niya alam kung ano nangyari. Bakit nagbago ang isipan at kalooban ng kanyang anak? Na-influensya sa ibang bansa ng masamang kaugalian at ng masamang na kanilang napapakinggan. Now, the mind of man is the entry point of good and evil. Tatandaan yan. It's the battlefield between good and evil. That's why, ang payo ni San Pablo sa kanyang kasulatan sa mga taga-Pilipos, kung mayroon dapat kayong isipin, yung mga mabubuting bagay. Think of such things. Things that are true, pori-pori, mga bagay na kasiya-siya, mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa inyong kalooban. Amen ba? So the trouble is, we have no control by ourselves with our mind. Wala tayong control sa ating isipan. Kung ano ang nating naririnig, parati, iyon ang magiging isipan natin. Nasusundan niyo ba? Ngayon, bakit kayo nagkakaroon ng mabuting isipan? Bakit? Bakit kayo naririto? Bakit kayo tahimik ngayon? Nakikinig. Nakikinig. Kung ang pakikinggan nyo ay ang mga bali-balita sa sanlibutan, matatakot kayo. Akala nyo wala ng pag-asa ang ating kapaligiran. Akala nyo sira na ang ating bayan. Hindi. Kapag tayo ay makinig sa salita ng Diyos, aayos ang takbo ng ating isipan. Ayos ang takbo ng ating isipan. Ngayon, sabihin nyo, isip, puso, ngoso. Tatandaan nyo yan, nagsisimula sa isip ng tao ang lahat ng bagay. Originally, it's dominated by evil thoughts. Kaya, pawang kasamaan ang laman ng ating dibdib. Kaya sabi ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya, sa mga Parisiyo, maling-mali kayo, sapagkat hindi ang paghuhugas ng kamay bago kumain ang kailangan natin. Ang kailangan yung hugasan ay ang inyong palaisipan. Narinig niyo? Amen. Palaisipan. Kailan nagbago ang inyong palaisipan? Kailan? Nang kayo ay makarinig ng mabuting balita na galing sa bibig ng Diyos. Amen ba? So, pag inisip nyo lagi na may sakit kayo, maiipon sa puso nyo yon. At kung anong laman ng puso natin, siyang lalabas sa nguso natin. Pag lagi mong sinabi yon, darating
yung tinatawag mo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Oo. Sabihin mo sa katabi mo, pangit ka. Ulitin mo. Totoo ba yon? Ulitin mo, pangit ka. Baliktarin mo, maganda ka. Maganda ka. Ulitin mo, maganda. Maganda ka. Anong pakiramdam mo? Maganda. Maganda. Mayroon kong pinahagi sa inyo, kung natatandaan nyo, may isang bata na nagalit sa kanyang nanay. Ang sigaw ng bata sa nanay niya, I hate you. I hate you. Pagkatapos, tumakbo yung bata sa bundok. Nasa probinsya sila. Doon sa tuktok ng bundok, nagsisigaw siya, I hate you. Bumabalik sa kanya yung salitang, I hate you. Yung echo. Diba? Sumigaw ka ngayon, I hate you. Ulitin nyo. Anong pakiramdam nyo? Mabuti o masama? So narinig ng bata yung echo ng kanyang sigaw. Bumalik yun sa kanyang nanay na umiiyak. Sabi niya, Mom, somebody there in the mountain hates me. Sabi niya, why? You come with me. So sumigaw yung bata, I hate you. Bumalik yung echo sa kanya. Narinig nila pang ina, I hate you. You see, Mom, somebody there in the crowd hates me. Ang sabi ng nanay, you reverse your word. Shout, I love you. Lakasan nyo. I love you. So bumalik sa kanyang salitang, I love you. Di natuwa siya, sabi niya, from now on, don't you ever say to anybody, to your mom, to somebody else, I hate you. Because whatever you say will come back to you. Ano mang sabihin mo, babalik sa iyo. Amen ba? What makes a man unclean or clean before the eyes of God is what comes out from his mouth. But the mouth cannot say anything good if your heart is filled with bad thoughts. So as a man thinks in his heart, so is he. Kung anong iniisip mo, mananaliti sa puso mo, lalabas sa nguso mo. Iyan ang magiging ikaw. Hello? Nakikinig pa kayo? Okay. So I always say, life is what you make it. It is your choice. If you want to become a better person rather than a bitter person, what would you choose? Better. Better. In other words, don't keep evil thoughts in your heart. Huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa inyong puso kanino man. Kaya, binibili ng Panginoon, magpatawad ka. Magpatawad ka. Sapagkat kapag hindi ka nagpatawad, mapupuno ang puso mo ng sama ng loob. Kung puno ang puso mo ng sama ng loob, gaganda ba ang buhay mo? Hindi. Ang tanong ay,
paano natin papalitan yung ating lumang puso na punong-puno ng galit, puot, hinanakit, at paghihigante? Paano? Ha? Mahirap magpatawad? Sinong madaling magpatawad? Oh, hindi na nakasigaw eh. Di ba? Sasabihin mo, kung alam mo lang, Brother Mike, hindi ko na dapat malaman yan. Ang tanong ko sa inyo, ano ang gusto nyo? Mapabuti o mapasama? Mapabuti. Kung ganon, magpatawad ka. Amen. Kalimutan mo na ang nakaraan. Amen. Sapagkat yung laging lumilingon sa nakaraan, anong kasabihan? Hindi makakarating sa paroroonan. Bakit hindi? Mahuhulog sa imburnal. Amen ba? Now, this is a simple message, but it is true. Remember, the Bible says in Romans chapter 10, verse 10, man believes in the heart. Nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso. When we say the heart, it's not the physical heart. It is the life within us that God has given every man. Buhay na ibinigay sa atin ng Diyos na hindi natin na isa sa buhay sapagkat wala tayong pakialam sa sinasabi ng Panginoon tungkol sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Kristo, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen ba? Amen. May sasabihin ako sa inyo. Maniniwala ba kayo? Amen. Pero lahat na maniniwala, ngayon din, iigi ang buhay. Amen. Yung IPN mo, magiging instant panalo na. Amen. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Hello, andyan pa ba kayo? Amen. Sabi mo sa katabi mo, I love you. I love you. Ulitin mo. I love you. Mula dito, sa pag-uwi nyo, kung kayo ang magko-commute, lahat na tao doon sa sasakyan nyo, jeep o bus, batiin nyo, I love you, I love you, I love you. Pagdating nyo sa bahay, yung mister nyo, galit na galit ka nang umalis, kamayan mo at sabihin mo, I love you, I love you. Nakikinig ba kayo? Amen. That will change everything. Magbabago ang takbo ng buhay nyo. But we have to do something else. As a man believes in his heart, so is he. Kung ano man paniwalaan mo sa puso mo, at lagi mong iniisip, at lagi mong winiwi ka, magiging ganun ka. Amen ba? Amen. Sabi niyo, isip. Isip. Ang karamdaman, nagsisimula sa isipan. Bago nararamdaman yan. Nasusubukan niyo na ba yan? Mag-isip kayo na kayo ay may sakit. Pag uwi nyo, magkakasakit kayo. Amen ba? Isipin nyo na mayaman kayo. Amen. Yayaman ba kayo? Amen.
Sino gustong yumaman? Ooh. Sabi sa Biblia, mahirap makapasok sa karanan ng langit ang isang mayaman. Hmm. Ah, gusto nyo pang yumaman? Amen. Sino gusto nyo yumaman? Ooh. Ganito po yon. Hindi naman sinabi ni Jesus na hindi makapapasok sa karanan ng langit ang isang mayaman. Mahihirapan lang. Bakit siya mahirapan? Sabi kasi sa Biblia, you cannot serve two masters. You will either love or hate the other. So you cannot serve God in wealth, yaman. Pero kailangan ng Diyos at ibig ng Diyos na tayo ay yumaman. Alam niyo ba yon? Amen. Mabuting kinabukasan ang ibig niya. Kaya lang hindi natin magawa. Bakit hindi natin magawa? Sapagkat iyon ang likas nating pagkatao. Yung likas nating pagkatao ay masama. Iyon ang pinairal ng mga taong wala pang pananampalataya kay Kristo na ating Panginoon. Sabi ni San Pablo sa mga sulat niya sa taga-Korinto, but we have the mind of Christ. Sa mga nakipag-isa kay Kristo, nagbabago ang kanyang isipan. Ang isipan ni Kristo ang nagiging isipan niya. Jesus thinks I think, what Jesus says I do, what Jesus says I say, 'cause I think of Him day by day. What Jesus thinks I think, what Jesus says I do, what Jesus says I say, 'cause I think of Him day by day. Don't think of His love, don't think that His word is so true, don't think that He doesn't care. When you're down and out, He's always there for you. What Jesus thinks I think, what Jesus says I do, what Jesus says I say, 'cause I think of Him day by day. What Jesus thinks I think, what Jesus does I do, what Jesus says I say, 'cause I think of Him day by day. Think of His love, Think of His love, think of His mercy, think of His mercy, think of His grace. think of His grace, think of God constantly and live happily. What Jesus thinks I think, what Jesus says I do, what Jesus says I say, 'cause I think of Him day by day. What What Jesus thinks I think, Jesus does. what Jesus says I do, what Jesus says I say, 'cause I think of Him day by day. Don't think that He doesn't love you, don't think that His word is untrue, don't think that He doesn't care. When you're down and out, He's always there for you. What Jesus thinks I think, what Jesus says I do, what Jesus says I say, 'cause I think of Him day by day. What Jesus thinks I think, what Jesus does I do, what Jesus says I say, 'cause I think of Him day by day. Think of His love, Think of His love, think of His mercy, think of His grace, think of God constantly and live happily. What Jesus thinks I think, what Jesus what does. Jesus says I do, what Jesus says
'Cause I think of Him day by day. What Jesus thinks I think. What Jesus What does. Jesus says I do. What Jesus says I say. 'Cause I think of Him day by day. 'Cause I think of Him day by day. 'Cause I think of Him day by day. Purihin ang Panginoon. Okay. Sabihin niyo okay. Okay. Now the secret to possess righteous thoughts. Kailangan yung ating lumang ugali, pag-uugali, yung ating masamang isipan, yung laman ng ating pusong masasama, walang naisip kundi kasamaan ng kanyang kapwa, mapalitan ng bago yun. Paano mo papalitan yon? Hindi natin magagawang mag-isa kung wala si Kristo sa buhay natin. Amen. So, nagpapasimula po ito sa panampalataya. Pakikipag-isa kay Kristo na walang inisip na masama sa kanyang kapwa, kundi pawang kabutihan. Tatandaan nyo, ang kalooban ng Diyos sa atin ay isang buhay na ganap at kasiyasya. Pag may karamdaman, pagagalingin ka. Amen. Pag nalulungkot ka, pasisiyahin ka. Amen. Kung wala kang maisaing, bibigyan ka, higit pa Amen. sa kailangan mo. Sabihin nyo, God in me. God in me. In me. I in, hindi. Ang Diyos na sumasa akin. God is within us. Kasama natin ang Diyos. Amen. Pagkasama natin ang Diyos sa buhay natin, nasa puso natin si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Amen. Amen? Sapagkat nasa Kanya ang lahat. Now, sabihin niyo isipan. Isipan. Ephesians 3:20 says, Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Sa Diyos na makagagawa na higit pa sa lahat ng ating mga maaring hingin ngayon at isipin, yung hinihingi at iniisip pa lang, maibibigay ng Diyos sa atin. Amen. Amen ba? Amen. Bakit? Sapagkat may kapangyarihan ang kumikilos sa atin within us. What is that power? Ano yung kapangyarihan na yon? Kapag ikaw ay nananalig at nanampalataya kay Kristo at tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, bibigyan ka ng kapangyarihan. Amen. Kapangyarihan mapagtagumpayan ang lumang buhay. Amen. Kapangyarihang magpagaling sa may karamdaman. Amen. Hallelujah. Kapangyarihang tawagin ang hangin at hangin ay darating. Amen. Kapangyarihang tawagin ang kayamanan at kayamanan ay darating. Amen. Sabihin nyo, ako ay mayaman. Ako ay mayaman. Mayaman na mayaman. Mayaman na mayaman. Ako ay malakas. Ako ay malakas. Malakas na malakas. Malakas na malakas. Ako ay matalino. Ako ay matalino. Matalinong matalino. Matalinong matalino. Ako ay gwapong Ako ay gwapong tulad ni. tulad ni Brother Mahi. Purihin at ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Diyos sa Diyos na makagagawa ng lahat
higit pa sa lahat ng ating maaring hingin at isipin. Amen. Iisipin mo pa lang. Ha? So, starting today, use your imagination. Amen. Remember, we possess the mind of Christ. Amen. Ibinigay sa atin yung isipan ni Kristo. Sinabi ba na Kristo doon kay Lazaro na patay? Patay na yon, physically. Pero ang sinabi niya, natutulog lang. Natutulog lang. Kaya nang tawagin niya si Lazarus, ano nangyari kay Lazarus? Lazarus, nabuhay. Bumangon at nabuhay. Kapag patay na ang negosyo mo, huwag mong sasabihin, patay na ang negosyo ko. Lalong mamamatayan. Ang sabihin mo, buhay na buhay ang negosyo ko ngayon. Buhay na buhay ang negosyo ko Amen ngayon. ba? Amen. Pag sumakabilang bahay ang mister mo, anong sasabihin mo? Nakita mo, pumasok doon sa kabilang pintuan. Anong sasabihin mo? Ito ang sasabihin mo. Akin yan, babalik sa akin yan. Yung sayo ay sayo. Huwag mong pamibigay sa iba. Ang problema natin, pag nagka-problema sa asawa, ano ang hamon? Maghiwalay tayo. Ano nangyayari? Hiwalay. So, watch your mind, watch your tongue, and watch your heart. Always remember this, what goes of the heart, the mouth speaks, you are either clean, healthy, or sick, or unclean sa mata ng Diyos. So, kaya ang sabi ng Panginoon, watch and pray continually. Magbantay ka at manalangin. Bantayan mo ang iyong isipan, bantayan mo ang iyong bibig, bantayan mo ang laman ng iyong puso sa bawat sandali. Para mabantayan mo yan, manalik at manampalataya at makapag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen ba? Okay, taas ang kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon, Panginoon, loobin niyo po loobin niyo po ng aking na ang aking isipan isipan ay matulad ay matulad sa inyong sa inyong isipan. isipan. Ang laman Ang laman ng aking ng puso aking puso ay matulad ay matulad sa laman sa laman ng inyong ng puso. inyong puso. Ang Ang mamamutawi mamamutawi sa aking bibig sa aking bibig sa bawat sandali sa bawat sandali ay walang iba walang iba kundi ang ang salita salita ng Diyos. ng Diyos. Amen? Amen. 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 Okay. Tasa kamay. Tasa kamay. Sino sa inyo ang talagang gustong yumaman? Yung gustong gumaling sa karamdaman. Yung gustong magbago ang buhay. Gusto nyo malaman? Amen. Sa Sabado. Kaya't halina, sama-sama, kaya't sanay ay sumamba. At ito'y aming ipapangako, babalik tayo, tuwing Martes at Sabado. Kung nais mo, pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga aral ni El Shaddai,
Iginhawa ang ating buhay at bubuti ang tunay. Umuuwi tayong sabay-sabay. Kaya kanina, sama-sama, kaya siya'y ay sumama. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Imagas at Sabado, nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay at bubuti pa ang tunay. Kung uuwi tayong sabay-sabay, kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumama. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Imagas at Sabado, kaya't kanina, sama-sama, kaya siya ay sumama. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Imagas at Sabado, kaya't kanina, sama-sama, kaya siya ay sumama. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Imagas at Sabado, babalik tayo. Imagas at Sabado, babalik tayo. Imagas at Sabado. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. Anong nararamdaman mong hangin ngayon? Malamig. Amen. Kanina sa banal na misa, mainit. Maalinsangan. Anong ibig sabihin yan? Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay nagbabago. Amen. Yung madilim, napapalitan ng liwanag. Yung hirap, napapalitan ng ginhawa. Amen. Ayon sa iisipin mo, ayon sa wiwikain mo. Amen. Amen ba? Amen. Okay, ngayong gabi, iiwan kayo ng isang bagay. Ayon sa aking pananampalataya, ito ang sasabihin nyo, pagsalon nyo. Something good Something good will happen will happen to me, to me every day. every day. Ulit yung nga. Something good will happen to me every day. Are you ready? Amen. Ayan na. Something good will happen to me every day. Thank you, Lord. God bless you. Everything you do, Do it for the Lord. blessings overflow. From God it comes forth. When you lend a hand, Do an extra effort. the pain is coming. Do an extra effort.